nila ang nakikinabang sa GSIS eCard Plus. As far as I am concerned, it is 101% appreciated, no? By people who really wants to have a faster transaction. Magpa-enroll kayo, kumuha kayo ng eCard Plus para matanggap mo ang iyong pensyon sa lalong madaling panahon. This will be very convenient for all of us who are abroad. Sa GSIS eCard Plus, ang sarap ng buhay. Isusulong po ng Administrasyong Arroyo ang Cyber Education Program para sa milyong-milyong estudyanteng Pilipino. May report ng ating kasamang si Ellie Saludad. Posigido si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na may angat ang kalidad ng edukasyon sa bansa upang lalo pang makasabay ang mga Pinoy sa nilalayong sumigla pa ang ekonomiya ng bansa. Kaya naman ay kumilos agad si Education Secretary Jesly Lapus na magtatupad ng isang sistema na siyang maaaring gamitin sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Dahil dito ay isinusulong ng DepEd ang makabagong sistema na kilala ngayon na Cyber Education Program na tinatayang 13 milyong Pilipinong estudyante ang makikinabang dito sa buong bansa. Ang makabagong sistemang ito na CyberEd na naging matagumpay na umiiral sa iba't ibang bansa tulad sa Thailand na maaring sundan ng Pilipinas. Nang malaman ng gobyerno ng Thailand na interesado ang Pilipinas sa CyberEd ay agad na nagalok ng tulong ang nasabing gobyerno sa pamamagitan ni Thai Ambassador to the Philippines, Her Excellency Asha, upang ibahagi ang makabagong sistemang ito na nag-aangat sa kalidad ng edukasyon sa Thailand. Yes, because our program, we run this program for 12 years. From the start, we have to have something that is successful, something that not successful. We learn, I think, every day to run the project. So when we can share this experience to the Philippines, that you can come and learn from the good thing and the bad thing that we face, and then I think the Thailand, the program center, I think willing to join and help the Philippines to learn with us. Personal na binisita ng ilang opisyal ng DepEd at media kung paano umaandar ang sistema ng CyberEd. Sa sistemang ito ay kung ano ang itinuturo sa mga estudyante sa malalaking syudad ay isa ring matatamasa ng mga estudyante sa liblib na lugar. Sa 12 taon na matagumpay ang sistemang ito sa pamamagitan ng makabagong kagamitan ay kumbinsido ang DepEd na maaaring magamit ang sistemang ito sa Pilipinas. Ayon sa DepEd ay kahanga-hanga modernong sistemang ito at angkop dito sa sitwasyon sa Pilipinas upang makinabang din ng sapat na edukasyon at mataas na kalidad ang mga nasa liblib na lugar tulad sa mga estudyante sa malaking syudad. The system of the Thai people, their commitment to quality education is very, very laudable. We can only wish that there is the same kind of passion for quality education in our own country. It's very important. And then we found that there is a very good similarity with the Thai people because they have the same problems as the Philippines. They're experiencing lack of teachers, lack of funds for the schools, and we're very encouraged by the progress that they have achieved through employing educational technologies in their whole educational system. Ito ang modernong sistema ng edukasyon dito sa Thailand at kanilang ipinalutas sa kanilang problema sa kakapusan ng kanilang guro at para maibigay ang sapat na kalidad ng edukasyon sa kanilang mga kababayan maging sa syudad o sa lalawigan. At ngayon ito ang inoobserbahan ng Department of Education kung ito ba ay angkop sa Pilipinas at para malutas din ang matagal ng problema sa kakapusan ng guro at para maibigay naman ang sapat na kalidad na mga edukasyon para sa kababayan natin mula sa syudad hanggang sa liblib.
na lugar. Mula rito sa Sisaket Province ng Thailand, with cameraman June Gabriel, ako naman si Eli Saludar, nagulat para sa National Broadcasting Network. Ang gatas ng aso ay para sa tuta. Ang gatas ng baboy ay para sa biik. Ang gatas ng baka, para sa anak ko? Hindi hayop ang anak ko. Kaunlaran. Kailangan ng isang damdamin na naiintindihan ang pangangailangan ng mamamayan. Isang kaibigan na handang tumulong. Isang ina na bukas ang puso para sa lahat. Isang paninindigan na tuparin ang sinugpaang tungkulin, maglingkod. At maging liwanag, katulad ng araw na tanlaw ng sambayanan kaagapay sa kaunlaran. Natupad na ang matagal na pinakahihintay ng publiko. Ang second coming ng comics nagkaroon na ng katuparan. Madaling araw pa lamang ng Biyernes sa balang-abala na ang mga nasa industriya ng palimbagan, mga delivery trucks sa Metro Manila. Kaya ito, bago mag-umaga, halos na mga nasa newsstand na ang Classics Comics, Guapo Comics, OFW Super Stories, Estudyante Comics at Super Funny Comics. Kaya naman walang pagsila ng tuba ang mga dealers at mga mambabasa na matagal nang naghihintay nito. Sana yung dumating eh. Ngayon lang yung dumating. Pero paubos na kayo? Hindi pa na. Pero mabilis siya. Mabilis siya. Nung kailan pa kaya, nahanap ako ng hanap sa akin na nilito na ako ng kasasal. May ilang taon na rin nawala sa sirkulasyon ng comics, kaya't ngayon tuluyan na itong nakabalik. Labis na pasalamat ng madla sa premyadong direktor na si Carlo J. Cabras at mega producer na si Donna Villa. Kamakailan lamang sa katatapos ng Comics Congress, kinilala ang Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa suporta nito sa industriya na mahalagang papel sa mga Pilipino. Tingin niya ang magiging resulta, malakas naman ang loob ni Donna na sabihin na tiyak daw magiging okay na okay. Para sa National Broadcasting Network, Joseph Parafina, tagapagbalita.